Sa loob, ipinakilala ng may-ari ng trading company ang kanyang sarili kay Takumi. Ipinaliwanag ni Paypak na nag-aatubili si Takumi na gumawa ng kontrata para sa alipin, ngunit nauunawaan ito ng may-ari. Ipinaliwanag ni Takumi na ang paggawa ng kontrata para sa alipin ay isang bagay na hindi ginagawa sa lugar na kanyang pinanggalingan. Sumang-ayon ang may-ari na ang paggawa ng kontrata sa isang alipin ay magbubuklod sa kanila sa kanyang serbisyo, ngunit iba ang sistema dito sa kaharian ng Bar-Ula. Dito, protektado ang karapatan ng mga alipin, at napakaayos ng mga patakaran. Nangako ang may-ari na igagalang ang pangkalahatang karapatan ng alipin at magbibigay ng pagkain, damit, at tirahan. Bawal sa magkabilang panig ang pananakit sa isa't isa. Ang pagpilit sa alipin na gumawa ng mga bagay na hindi nakasaad sa kontrata ay ipinagbabawal. Para naman sa mga alipin, bawal silang magbahagi ng impormasyon tungkol sa kanilang mga amo sa iba. Lubos itong naiiba sa inaasahan ni Takumi, kaya ipinaliwanag ni Wulan ang iba't ibang uri ng kontrata. Ang mga naging alipin dahil sa utang ay bumubuo ng kontrata na tatagal hanggang mabayaran nila ang kanilang utang. Ang mga kriminal ay maaaring tumanggap ng kontrata upang magbago at magkaroon ng paraan para kumita. Ang mga bihag ng digmaan ay maaaring tanggapin ang isang kontrata upang magkaroon ng matutuluyan. Mayroon ding mga kontrata para sa mga inatake at dinukot ng mga magnanakaw o tulisan na ilegal na ginawang alipin. Ipinaliwanag ni Paypak na mas gusto ni Takumi ang isa sa mga bihag ng digmaan dahil hindi sila maaaring palayain ng walang pahintulot ng kanilang amo. Nagtanong ang Mausis ang may-ari kung bakit, kaya't ipinaliwanag ni Paypak na si Takumi ay isang producer na may kasanayan at talento na hindi kayang pantayan ng iba. Gusto niyang marinig ang paliwanag ni Takumi, kaya sinabi nitong gusto niyang makapag-focus sa kanyang trabaho hanggat maaari. Ang problema ay kailangan din niyang gumawa ng mga misyon para sa Adventurers Guild. Hirap siyang ayusin ang kanyang mga gawain araw-araw, kaya kailangan niya ng isang tao na makakapamahala sa mansyon at tutulong sa mga gawaing bahay. Mayroon din siyang maraming kasanayan na kailangang manatiling lihim dahil hindi niya masiguro na walang gulong darating sa kanya. Bukod dito, malamang na kailangan niyang pumunta sa mga mapanganib na lugar upang mangolekta ng materyales. Bukod sa pagprotekta sa kanya, nais din ni Takumi ng isang taong maaaring lumaban at samahan siya sa kanyang mga paglalakbay. Nauunawaan ito ni Wulan, ngunit sinabi niyang kakailanganin niya ng 2 alipin. Tinawag ang isang babae na nagngangalang Maria, at ipinaliwanag ni Wulan na dinukot siya ng mga tulisan noong siya ay bata pa at wala na siyang natitirang pamilya. Sinanay siya sa pagbabasa, pagsusulat, at pangkalahatang gawaing bahay. Inilarawan ni Takumi ang mansyon, kabilang ang bilang ng mga silid, at tiwala si Maria na kaya niyang alagaan ito mag-isa. Napansin niya ang isang bagay tungkol sa kilos ni Takumi, at sinabi ni Takumi na iyon ay dahil sa kanyang hitsura. Isang taong tulad niya ay malamang maraming nais kumuha sa kanya, kaya nagtataka siya kung bakit nananatili pa siyang available. Naiilang si Maria sa papuri at ipinaliwanag na gawaing bahay lamang ang kaya niyang gawin. Sinabi ni Takumi na iyon ang eksaktong kailangan niya, ngunit naramdaman ni Maria ang pangangailangang maglinaw. Gawaing bahay lang talaga ang kaya niya, at tumanggi siyang bumuo ng plot. Si Takumi naman ang nailang at malinaw niyang sinabi na hindi niya iyon kailangan mula sa kanya. Muling nagtanong si Maria para masigurado, at kinumpirma ni Takumi. Malinaw na hingin niya iyon. Masaya si Maria sa lahat, kaya pumayag siyang bumuo ng kontrata kay Takumi. Tungkol naman sa susunod na alipin, humingi ng paumanhin si Wulan dahil wala siyang bihag ng digmaan sa kasalukuyan. Ipinaalala ni Maria na may isang nagngangalang Sofia, ngunit sinaway siya ni Wulan at sinabing huwag makialam. Pinapante siya upang ihanda ang kanyang mga gamit. Bago umalis, naging interesado si Takumi sa taong ito, ngunit ipinaliwanag ni Wulan na may mga problema si Sofia. Lalo itong nagpakiliti sa interes niya, ngunit sinabi lang ni Wulan na kokontaken siya kapag may nahanap na ibang tugma sa kanyang mga pamantayan. Pinutol ni Takumi ang usapan at nagtanong kung maaari niyang makilala ang babae. Hindi rin niya alam kung bakit ngunit inakala niyang may kinalaman ito sa kanyang kakayahang intuit ayon. Malakas ang pakiramdam ni Takumi na hindi siya dapat umatras, at seryoso ang mukha ni Maria nang banggitin niya si Sofia. Dinala si Takumi sa silid ni Sofia, at ipinaliwanag ni Wulan na siya ay nahuli noong isang digmaan 50 taon na ang nakalipas. Napakatagal na noon, ngunit iyon ay dahil si Sofia ay mula sa isang bansa ng mga elf. Sa iba't ibang dahilan, hindi pa siya nakabuo ng kontrata sa kahit sino. Una, may malaking peklat siya sa kaliwang tenga. Pangalawa, ang kanyang kanang kamay at kaliwang binti ay may kapansanan sa kilos. Hindi ito labis na nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay, ngunit sinisira nito ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang pinakamasama, gayunpaman, ay ang kanyang elemental na mahika at sprite na mahika na natatangi sa mga elf ay tinatakan. Malamang, may sumpa na inilagay sa kanya.
Ang mga ito ay mga fatal flaw para sa isang pangunahing mandirigma, ngunit gusto pa rin ni Takumi na makausap si Sofia ng mag-isa. Pinayagan ito ni Mulan, ngunit nabigla si Sofia. Magalang na nagpakilala si Takumi, ngunit malamig ang pakikitungo ni Sofia at sinabi niyang wala siyang maitutulong sa kanya. Bigla, naging matindi ang kilos ni Takumi at nagsorry habang hinawakan ang mukha ni Sofia. Karaniwan, ayaw ni Takumi na tignan ang status ng ibang tao, ngunit wala siyang nakikitang ibang paraan. Ginamit niya ang kanyang appraisal ability at nagulat nang malaman na napakalakas ni Sofia. Kung maipapagamot niya ang kapansanan sa mga kamay at paa nito at maaalis ang sumpa, magiging napakalaking tulong ni Sofia bilang isang mandirigma. Bumalik si Mulan upang tanungin kung ano ang iniisip niya, at idineklara ni Takumi na gusto niyang gumawa ng kontrata kay Sofia. Ipinaalala ni Sofia na hindi na siya makakalaban, ngunit sinabi ni Takumi na aayusin na lang niya ang dahilan kung bakit. Nabigla ang dalawang babae dahil hindi sila makapaniwala na kaya ni Takumi na gawin ang isang bagay tungkol sa mga problema ni Sofia na mahigit 50 taon na niyang dinadala. Kumpiyansa si Takumi na magagawa niya ito, at malapit na siyang maabot ang antas upang magawa iyon. Labis na nangganyo si Mulan at idineklara niyang ipagkakatiwala niya si Sofia kay Takumi. Labis itong ikinagalit ni Sofia, kaya tinanong siya ni Takumi kung naiinis ba siya sa kanya. Hindi ito inamin ni Sofia at sinabi lamang na walang dahilan upang tanungin ang isang alipin kung ano ang gusto nila. Pagkatapos ng ilang sandali, tapos na ang lahat ng papeles, at dumating si Maria upang pasalamatan si Takumi dahil kinuha rin niya si Sofia. Ang magic na bahagi ng kontrata ang sumunod, at nang matapos ito, formal nang tapos ang kasunduan. Nangako si Maria na magtatrabaho siya ng mabuti upang panatilihin siya ni Takumi sa maraming taon, at kahit si Sofia ay nagpasalamat sa kanya. Idineklara ni Takumi na ang kasiyahan ay kanya, ngunit sinabi ni Sofia na hindi niya kailangang maging masyadong magalang. Dinala ni Takumi ang dalawa sa kanyang bahay, kung saan sinalubong siya ni Maple. Natakot si Sofia na pinapatay siya ng gagamba, ngunit ibinunyag ni Takumi na alaga niya iyon. Siyempre, nagulat ang mga babae dahil hindi pa sila nakarinig ng pumatay na gagamba bilang alaga. Higit pa silang nagulat nang ipahayag ni Takumi na magkakaroon sila ng sariling mga kwarto. Mayroon din siyang malaking paliguan para sa kanilang gamitin, ngunit iniisip ng mga babae na dapat siyang mauna. Sinabi ni Takumi na wala itong kaso dahil naglagay siya ng magic device sa paliguan. Lagi nitong pinapanatili ang tubig na malinis, kaya hindi mahalaga kung sino ang mauna. Nagulat si Maria na pumayag si Mulan na ibigay si Sofia. Kahit gaano kalaki ang alok ng iba, palaging tinatanggihan ni Mulan dahil gusto niyang panatilihin si Sofia. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, kinilala ni Mulan si Takumi. Lubos na masaya si Maria para sa kanilang dalawa, ngunit may bumabagabag kay Sofia. Napansin niyang maraming blanko sa kontratang inihanda ni Mulan, kahit ang lugar na pinagmulan at angkan ni Takumi. Iniisip ni Sofia na itinatago ni Takumi ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at natatakot sa posibleng dahilan nito. Makalipas ang ilang sandali, nagimbal si Maria nang makita niyang ginawa ni Takumi ang trabaho niya sa pamamagitan ng paghahanda ng hapunan. Labis niyang sinisi ang sarili at tinawag ang sarili niyang toilet na may damit. Humingi ng paumanhin si Takumi at sinabing ginawa lang niya iyon dahil unang araw niya. Nakiusap si Maria na hayaan siyang gumawa ng iba pang mga gawain, at nangako si Takumi na gagawin niya ang lahat bukas. Ipinunto ni Sofia na itinuturing na bastos para sa mga alipin ang kumain kasama ang kanilang mga amo, ngunit wala iyong pakialam kay Takumi at tinanong sila kung ayos lang ba sa kanila na samalo sa kanya. Ayaw din niyang tawagin siyang amo, kaya pumayag ang mga babae na maging informal. Sa trading company ni Paypek, ibinigay ni Paypek kay Takumi ang mga item na in-order niya. Mahigpit niyang binalot ang mga ito dahil delikado at mahalaga ang mga ito, at nangako si Takumi na iingatan ang mga iyon. Habang pauwi, napansin ni Takumi ang isang simbahan na hindi niya napansin dati. Sa loob, nakita niya ang estatwa ni Nolan, ang diyosa na nagdala sa kanya sa mundong ito. Nagtaka siya kung bakit sinisiraan nito si Sidonia nang una siyang tawagin. Sa kanyang pagkagulat, biglang dinala siya ni Nolan upang ipaliwanag. Labis na nagulat si Takumi. Sinabi ni Nolan na inalayan siya nito ng dasal, kaya naisip niyang tawagin siya. Tungkol sa kanyang tanong, sinabi ni Nolan na wala siyang kinalaman kay Sidonia at sa kanilang Church of Divine Light. May dalawang relihiyon sa mundong ito, ang Church of Creation at ang Church of Divine Light. Ang Church of Creation ay laging sumamba kay Nolan mula pa noon, ngunit ang Church of Divine Light ay nilikha kalaunan kasama ang Diyos nito na, ayon kay Nolan, ay hindi totoo. Pagkatapos maitatag ang Holy Empire ng Sidonia, ginamit nila ang puwersa upang mabilis na palaganapin ang impluwensya ng Church of Divine Light. Umabot pa sila sa pagtutol sa Church of Creation.
Tumanggi si Nolan na makialam sa maliliit na alitan ng sangkatauhan, kaya nagawa ng Sidonia na buhayin ang kanilang spell na tumatawag ng ibang mundo. Ito ang nagdulot ng aksidenteng pagdating ni Takumi. Ayaw ni Nolan na balikan ang mga lumang pagkakamali at sumagot siya, sinasabing kaya niya ibinigay kay Takumi ang kanyang super blessing. Ang biyaya ay magtatagal magpakailanman, ngunit may babala siya. Habang pinalalawak niya ang kanyang mundo, ang bahagi ng biyaya na tumulong sa kanya na lumago at makilala ang mga tao ay mawawala. Sa madaling salita, ang kanyang tutorial para sa mga baguhan ay matatapos na. Mahaharap si Takumi sa mga hadlang na dati madali lamang sa kanya, at malamang na makakatagpo siya ng mga taong may masamang balak na saktan siya. Napagtanto ni Takumi na tila napakaganda ng lahat ng nangyayari. Marami siyang nakilalang mabubuting tao at napuntahan niya ang magagandang lugar. Lahat ng iyon ay dahil sa kanyang biyaya. Simula ngayon, hindi na magiging ganoon kadali. Binalaan siya ni Sola na mag-ingat. Nasa kamay ni Takumi kung paano niya haharapin ang mga bagay-bagay mula rito, ngunit handa na siya. Isang taon sa hinaharap, sa banal na imperyo ng Sidonia, sinabi sa hari na ang mga bayani na kanilang tinawag ay kasalukuyang nagsasanay. Isang malaking hamon para sa kanila ang pagtawag sa tatlong bayani, kaya kailangan nilang maging napakalakas. Nag-alinlangan ang mga bayani noong una, ngunit napaniwala sila ni Elizabeth. Sa labas, pinapanood natin ang pagsasanay ng mga tinawag na bayani. Sina Akira at Yamato ay nagsasanay kasama ang ilang mga lalaki, ngunit hindi na-impress ang mga tagapagsanay. Dahil dito, naalala ni Yamato ang nakaraan sa lumang mundo, kung saan siya ang paboritong manalo sa isang karate tournament. Ngunit siya ay nabigo at natalo pa sa isang first year. Dahil sa kabiguang ito, mas lalo pang nagpursigi si Yamato sa pagsasanay. Hindi interesado si Akira sa paggawa ng marahas na mga gawain, ngunit dumating si Elizabeth upang ipaliwanag na kailangan niyang magsanay. Ito lamang ang paraan upang makuha niya ang lakas na kinakailangan upang iligtas ang mundong ito. Nagpakita naman ng pagiging simp si Akira habang nangangako na paprotektahan si Elizabeth anuman ang mangyari. Natutuwa si Elizabeth na may ganoon siyang maaasahang bayani, ngunit ramdam ni Akira na napakadelikado ni Elizabeth. Bumalik tayo sa nakaraang taon kasama ang ating bida. Dumating siya sa bahay dala ang kanyang mga nakuha mula sa labas. Bago pa man matulungan ni Sofia na kunin ang kanyang mga dala, nagmamadaling inilagay ni Takumi ang kanyang misteryosong pakete sa kanyang item box. Siyempre, lalo lang itong nagpatindi sa hinala ni Sofia, at sinabi ni Takumi na ikukulong niya ang sarili sa kanyang workshop ng ilang oras. Sinabi rin niyang kailangan nilang kumain ng hapunan nang wala siya, ngunit labis pa rin ang pagkagulat ni Sofia sa nakita niya. Ang pakete ni Takumi ay nakabalot sa mahiwagang papel, kaya lalo niyang inisip kung ano ang kanyang itinatago. Pagkatapos, nagpa siya si Sofia na tingnan kung ano ang ginagawa ni Takumi sa kanyang workshop at nagulat siya nang marinig niyang nagsasalita siya mag-isa tulad ng isang psychopath. Tunay na excited siya tungkol sa isang bagay, at siya ay nanginag sa takot nang makita niyang pinuputol ni Takumi ang sarili. Ginamit ni Takumi ang healing cure upang agad na pagalingin ang sarili, ngunit napagtanto niyang hindi normal ang ginagawa niyang ito. Sa kasamaang palad, ito lang ang tanging paraan para mabilis na ma-level up ang kanyang mga kakayahan. Inisip niya kung paano gumawa ng masama si Maria kanina, kaya't pinilit ni Sofia na pumasok. Galit siyang nagtanong kung ano ang balak niyang gawin kay Maria at nangako siyang maghihiganti kung sakaling saktan niya ito. Wala talagang ideya si Takumi sa pinag-uusapan ni Sofia, at ipinakita ng kanyang kakayahan na si Sofia ay nagdurusa mula sa matinding pagkapagod. Ipinakita din ito ang sugat sa kanyang kamay, kaya't nagdesisyon siyang magsimula doon. Ginamit niya ang heal sa kanya, at kahit na magaan lang ang sugat, pinapalala ng sumpa ang proseso ng pagpapagaling. Nagawang pagalingin ni Takumi ang kamay ni Sofia, at umangat pa siya ng level. Habang nagpapagaling si Sofia, ipinaliwanag ni Maria na matagal nang pagod si Sofia. Tuwing may nagpapagalaw sa kanya, agad siyang napapagod. Marahil ay dulot ito ng sumpa, kaya't nagtrabaho si Takumi. Nagsimula siya gamit ang isang kakayahan na tinatawag na dispel at gumamit ng extra heal sa ibabaw pa ng iyon. Tumitik si Maria sa gulat habang inaayos ni Takumi ang kanyang putol na tainga. Pagkatapos, nagising si Sofia at nakaramdam ng magaan kumpara dati. Sinabi niya kay Maria na tumakas para sa kanyang buhay dahil hindi ang akala ni Maria ang totoong ugali ng kanilang psychotic na amo. Lubos na sumang-ayon si Maria, ngunit dahil lamang kay Takumi na mas magaling pa siya kaysa sa inaasahan ni Maria. Natakot si Sofia na niloko siya ni Takumi, ngunit sinabi ni Maria na mag-relax lamang siya at ipinakita kay Sofia ang inayos na tainga nito. Pumintig ang puso ni Sofia nang maramdaman niyang bumalik ang kanyang kapangyarihan, at ipinaliwanag ni Maria na siya ay ganap na gumaling. Pagkatapos ipaliwanag ni Maria ang lahat, pumunta si Sofia upang makita si Takumi.
Napagtanto ni Takumi na kailangan niyang linawin ang mga bagay, kaya't ipinaalala niya kay Sofia kung paano niya sinabi na kailangan pa niyang makakuha ng isang level sa kanyang light magic skill upang maalis ang sumpang ipinataw sa kanya. Gayun din, ang likido na ipinahid niya sa kutsilyo ay nakuha mula sa isang napaka-poisonous na halamang gamot na nakuha niya kay Paypek. Ginagamit niya ito upang itaas ang kanyang level sa pamamagitan ng paulit-ulit na paglalagay nito sa sugat at paggamit ng heal. Sa wakas, ang pagpapagaling sa kanyang pagkapagod ay nagbigay sa kanya ng sapat na level upang magamit ang extra heal ability. Binanggit ni Sofia kung paano niya sinabi na malupit si Maria, ngunit iyon ay dahil nagkataon lang na itapon ni Maria ang ilang bagay. Nagtataka siya kung bakit ginagawa ni Takumi ang lahat ng mga peligrosong bagay na iyon, at ipinaalala ni Takumi sa kanya na sinabi niyang siya ang baalang mag-asikaso ng lahat. Nagsimulang umiyak si Sofia nang mapagtanto niyang ginawa ito ni Takumi para sa kanya, kaya't taos-pusong humingi ng tawad si Takumi. Sinabi ni Sofia na hindi ito kailangan, subalit ipinagsumpa niya ang kanyang panghabang buhay na katapatan sa kanya. Sinabi ni Takumi na mabuti na nandyan siya, at nagkaroon sila ng magandang sandali. Nakita natin na pinapanood sila ni Nolan, at tinignan niya kung ano ang nangyayari isang taon sa hinaharap. Salamat sa panonood ng aking recap. Mag-subscribe sa channel para sa iba pang mga video.